Hi everyone, welcome to the In the Stone podcast where your idol stories are written in the stone. My name is Baileys. As usual, welcome again to the show. So for our very special guest this evening, kilala siya sa kanyang super laugh trip with good vibes and food content. So huwag na natin patagalin pa. Ladies and gentlemen, let's give it up for the pambansang Yobab, Yulene Castro. Yay! Okay, pumalakpak ako pala yun. Hello po! Ako po si Yulene Castro, a.k.a. Ann Curtis po. Yun na nga, sayang. Wala sa script yun eh. Okay, so kamusta muna? Saan ka galing? Bahay. Bahay lang. Shit lang. Kamusta ang work? Busy? Sobrang OA. Gusto magkaroon ng meaning to. Sobrang, hindi, okay naman. Sobrang chill ng ng lahat sa akin ngayon. Yun. Okay, sige. Masaya siya. Ikaw masaya. Masaya. Nag-interview na rin ako. Sobrang masaya. Ito, so dito kasi sa In the Stone, gusto namin ikaw makilala on a deeper level, ma-humanize yung mga idols namin, which is What if ayaw ko? yung problema nga yun actually. Kaya pinapakain muna namin ikaw. Hopefully, mag-open up ka sa amin. Nagbigay din po sila ng beer para makapagsalita ako honest. Hindi pala. Ice tea lang pala to. Okay, so first off, sige, painumin mo. Kung magsalita ka. First off, paano ka nagsimula sa content creation? Paano ba? Wait lang, check ko muna ulit. Balikan ko na. Wala pa kasi ikaw di ba ito eh. Hindi, nung nag-start ako niyan, well, kasi noon, bata pa talaga ako. Gusto ko na talaga mag-artista. Tapos, ang dami ko ginagawa noon. Nag-acting workshop pa ako, nag-singing lesson pa ako, ganyan. Tapos, nung meron akong isang in-upload kasama yung pamangkin ko, nagulat ako pagkagising ko, 10 million views na. Tapos sabi ko, YouTube? Hindi, TikTok. TikTok. Tapos akala ko dati makikilala ko as tita na nang bubuli, ganyan. Tapos hanggang sa dumating na naman tong isang video na to, na may nag-honest review kasi ako noon. Pasensya na po, oh. Pero salamat po sa inyo. Nandito ako ngayon. Nag-honest review ako. Tapos ayun, nag-trending ulit siya. Tapos ayun, doon na nag-start. Nagtuloy-tuloy. Anong year to? Nagsimula? 1942. World War pa pala. Hindi, 2021 nag-start. 2021. Tapos early 2022, nung ako na lang, wala na yung mga pamangkin ko, no? Okay, so MECQ era yun? Yes. 21. Naalala mo pa yung mga ganung ECQ? Ano ba yung ginagawa mo nun, yung time na yun? Siguro kumakain lang din, kaya nga lumobo ako. Hindi naman. Okay, so nag-start siya 2021. Saan mo nagsimula yung moniker na pambansang Yobab? Okay. Yung Yobab kasi, tawag na talaga sa akin ng family ko yon. Bata pa ako yun na yung Yobab, ganyan. Tapos, nung nasa TikTok na ako, mayroon ako friend before, sabi niya sa akin, lagyan mo ng pambansang para ikaw lang yun. So, ayun, nagkaroon na ng pambansang Yobab. At dito na ako. In-embrace mo na rin? In-embrace na siya. So, yung nagtitiktok kayo in 2021, ano yung content mo nun, or gusto mo lang siya gawin for the sake of posting, personal, or may goal ka talaga na madagdagan si followers? Noong una, hindi talaga. Tapos hindi na ako nag-expect nun. Kasi di ba dati gusto ko nga mag-artista. Tapos parang, siyempre naano na rin nung tumatanda na ako. So parang sabi ko, baka hindi talaga para sa akin yung pag-artista. Tapos, wala lang, nagpo-post lang ako. Kasi di ba lahat ng tao dati nagtitiktok? Yeah. So nakikisabay ka lang din, nakikipost lang din ako, nagpapakit lang din ako dati, ganyan. Hanggang sa, ayun, pag time mo talaga eh. May break. Yes, may break talaga. What was your first break online? Yun yung video na sinasabi mo kanina. Yes, yun talaga yung Tapos, yung honest review. Doon kasi ako actually una nakilala sa mga honest review ng mga restaurants din. Kaya, nagagalit na nga sa akin. Yung iba nga, napapadalang pa ako ng pangkaso na. Hindi ka naman yung time na yun, hindi ka naman parang hesitant na gumawa ng honest review na although may mga times na may negative remarks na, honest ka. Hindi naman. Kasi parang opinion ko naman yun. Nasa sa kanila naman yung kung pakikinggan nyo. Kung uto-uto kayo, nakinig sa akin. Oh. I'm sure nakikinig din naman. Nakikinig naman sila. Nakikinig sila. Tapos you started uploading sa YouTube. No.
Oo nga, no? Napaisip na rin, ano saan ba ako na nag-upload? Hindi, nag-YouTube kasi ako ng 2018. Yun yung nauna. Yan yung nauna, pero parang for ano lang naman yun, parang sa mga friends and family lang naman. Di ko naman ine-expect yun na mag-boom talaga. So, nung nga, ang galing mo naman. Mas kilala mo ako kaysa sa self ko. So, 2018 YouTube. YouTube. Tapos, nag-stop din ako nun kasi nga parang tinatamad na nga ako. Tapos yun na, 2021 na yung sumunod. Pero yung nag-shoot ka in 2018, personal yun. Wala kang goal. Wala akong goal nun. Parang gusto ko lang mag-vlog, gusto ko lang i-document lahat ng mga nangyayari sa Ganon. ganyan. May makahanap ng boyfriend. Yun na nga, so shoot ka sana. 2018, di pa ganun ka patok si social media versus now. Yes. Time na yun, yung nag-YouTube ka, ano yung content mo? Food ba? Or travel? Food din talaga. Mostly food talaga. Kasi parang feeling ko, dun ko lang mas ma-express yung sarili ko sa food talaga. Parang pag iba hindi ko na kaya. Saan galing yung hilig mo sa food? Sa family ba may mahilig magluto? Saan ba? Nag-isip. Kasi alam mo yun, mahilig magluto. Tapos, siguro kasi si mama nun, mahilig talaga siya magluto. Tapos ang hilig namin kumain sa mga restaurant. Ang hilig niya yung parang, may bagong restaurant dun, try natin. So dun talaga. So, pero pinanganak naman ako mataba. So hindi ko na alam. Baka dito pa lang sa tiyan mahilig na ako kumain. may magaling magluto sa family mo? Si mama. Siya talaga. Anong favorite mong luto niya? Hotdog. Hotdog na pala. Ibang klaseng hotdog. Hindi, kare-kare talaga ni mama. Yan talaga yung the best talaga. Yun yung growing up. Growing up, yun yung favorite. Pinataba po ako ng kare-kare. Kaya sa mga payat dyan, wag na kayo magkare-kare. So, yung time na nagluluto si mom, nagkaroon ka rin ng hilig magluto? Or alam mo, hindi. Pero ang kinuha kong course nung college ako, culinary. pero wala kang hilig nun? Hindi. Sabi lang kasi sa akin ng mama ko nun, na ako nun 4th year high school. Sabi niya sa akin, anong course mo? Pag college mo? Sabi ko, hindi ko nga alam Tapos sabi niya, kung ano yung nasa puso mo. Yung mga time na yun ang naiisip ko pagkain. Sabi ko, culinary ma. Ayaw pa ni mama mag-culinary ako kasi nga doon baka mas tumaba ako. Si Papa pinagtanggol ako. Si Papa kasi lawyer ko yun kay Mama. Sabi niya, hindi, kung ano yung nasa puso mo yun, sundin. Yeah. So, nag-culinary ako. Akala ko kasi, walang mat doon. Meron pa rin. Meron pa din. Tapos, sige, ngayon ko na sasabihin, hindi ko po nagustuhan yung course. Hindi ako nag-enjoy kasi parang, hindi ko naman in-expect na 10 oras pala ako tatayo sa kitchen. Sobrang tamad kong tumayo. Gusto ko lagi ako nakaupo or nakahiga. So, di ko in-expect yun. Kaya tumagal ako ng 8 years sa college. Pina-extend lang niya. Pina-extend ko lang. Kasi pag sabi ni mama, pag natapos kayo ng college niyo, wala nang baon-baon. Ay, hindi pwede to. Kaya in 8 years ko po yung college ko kasi takot ako mawala ng baon. In-maximize mo lang, di ba? Yes. Kala ni mama, maano niya ako. Mautakan ka. Nautakan ko siya. Ginulanan mo siya, no? So, yung 8 years na yun, talagang dini-engage. Yung 8 years na yun, paano ka, kasi may times na sabi mo hindi mo na-enjoy. Paano ka naman nag-unwind yung time na yun? Alam mo, lahat ng emosyon ko, kumakain ako. Talaga? Malungkot ako, broken-hearted ako, masaya ako, may na-achieve ako, kumakain lang ako. Yun, wala nga masyado emosyon yung buhay ko, puro kain lang. Was there ever a time na may sa family mo or friends na parang pinigilan ka na bawasan mo yung... Meron naman, pero kinain ko din sila. Kaya kayo, alam niyo na. Kaya simula nun, wala nang pumigil sa akin. Hinayangan na ako. Kaya ganito na. Retro. Oo. Na pala na nagawa. Kaya si mama, lagi talaga siyang papayat ka na. Ang dami naming tinry sa market na pampapayat. Dami gastos talaga siya ng gastos. Ang gusto na isikot na natin. Ano yung mga natin, experience? Hindi, pero diba? Ito naman, dami nagalit. So, when kunyari yung college, just challenges, up to now naman, paano ka nag-relax? Alam mo yung mga tanong mo, hindi ko naisip ko. Ang iniisip ko mga tanong, paano ba ako nagre-relax? Nung college ba or ngayon? Sige, college muna. Nung college, walang manghingi lang pera sa mama ko. Relax na ako. Kasi ako pera. Relax na ako noon. Tapos, dati nung college, mahilig ako, nasa kwarto lang ako. Yun na yun. Parang wag nyo lang ako kausapin, doon lang ako. Movie, series, gano'n? Chips, gano'n, juice.
Ganun lang. Hindi ka mahilig Hindi ako mahilig manood ng mga movies. Parang music, yan. Mahilig ako makinig ng music. Okay, so yun. Anong music you're listening? Mga gangster. Why not? Hindi. Mahilig ako sa sad music kahit masaya ako. Artist. Sinong artist yung mga... Ang dami niyang tanong. Yung pala yung voice of podcast. Kaya siya, sino ba favorite ko? Sila Yeng. Yan talaga yung mga, kasi di ba sila Yeng parang yung mga, well, may masaya naman na iba, pero parang, nawawala. Hindi ngayon, si Moira, ganyan sila. Yan, mahilig ako sa malungkot na kanta. Mostly OPM ang Yes. International artists hindi masyado. Hindi masyado. So bakit malungkot yung mga pinapakinggan mo? Nagiging masaya ka ba pag nakikinig ka sa malungkot? Kasi may ganun eh. Oo. Parang kapag ka masaya yung pinapakinggan ko, parang feeling ko napaka-loud nung lahat. Parang gusto ko lang parang... Kasi mahilig nga ako nun sa kwarto lang. So parang gusto ko, dun lang, tahimik lang. Ito mas mellow lang. Yes. Gets, okay. So going back sa YouTube, yung linalabas mo rin may travel vlogs ka nakikita ko. Ano yung favorite mong mga napuntahan na? So far, ang favorite kong napuntahan is Korea at saka Singapore. Kasi sa Korea, alam mo ba dati, ang pinakamalalang ng bully sa akin is Koreano nung high school ako. So dati, ayaw kong pumunta sa Korea. Meron pa pumunta yung family ko doon, tas di talaga ako sumama. Kasi may sinasabi pa sa akin ibang friends ko, alam mo ba sa Korea, grabe sila man-discriminate ng malalaki. So ako na parang, sige, hindi na ako pupunta. Tapos alam mo, nung pumunta ako this year, surprisingly, ang babait ng mga tao. Like, hindi ako naka-encounter na kahit na anong tumingin sa akin or pinagtawanan ako. Walang ganun. Mabait sila. Tapos ang sarap ng samgyup doon. Doon talaga ako nag-enjoy. Tapos sa Singapore naman, for me napakapayapa nung lugar. Sobra. Kaya nung malungkot ako, nagpunta ako doon. Tapos, ayun. Masarap din food nila. Masarap yung satay. Satay. Gulay ba yun? Barbecue. Barbecue. Diba? Kaya siya... Oy, pero alam mo, Naka 8 years ng culinary. I'm just saying. Pero pinaka nag-enjoy talaga akong pagkain sa Singapore, scrambled egg. Ang sarap na scrambled egg nila doon. Yung egg sand. Joke. Hindi scrambled egg lang, parang perfect amount of magic sarap. Yung yun yung ang sarap. Mga napuntahan mo, sino usually kasama mo when you travel? Sila Kevin, si Nikki, yan. Kami magkakasama. Sige, let's talk about them. Parang nagsimula yung friendship niyo, si Kevin and Nikki. Si Kevin and Nikki naman, si Kevin una kong naging friend. Alam mo, crush ko si Kevin dati. Napapanood ko lang siya sa TikTok. Hindi pa ako TikToker noon. Okay. Tapos nung punta pa ako sa live niya, bigay pa ako mga gifts. May gifts sa live. Papapansin. Tok, pinupansin. Tarantado siya. Dami ko na nagastos dito. Tapos nung naging, content creator na din, naging friends kami. Parang may nag-introduce sa amin. Tapos, naging friends kami hanggang sa... Busy kasi siya nung mga unang friendship namin. Tapos ngayon kami super, super close kasi nga, hindi na siya busy. Sige na, Kevin, let's face it, wala kang trabaho. Hindi naman, nagpapatid na lang. Hindi, mas marami siyang pahinga ngayon. Kaya, kami lagi magkasama. Tapos, from there, si Kevin, pinakilala niya sa akin si Nikki kasi di ba magka-work sila before. Tapos, ayun na, nag-jive. Magkakapares kami ng ugali. So, nagkakilala kayo. Ano yung ugali niyo pala? Masama ugali namin. Kaya nag-drive. Hindi, yung masaya lang kasi kami palagi pag nagkakasama. Walang kahit, parang naming parang pahinga namin at saka escape namin yung isa't isa sa lungkot. So you flew solo. Saan ka pumunta? Nagpunta ako sa Singapore. Kasi malungkot ako noon. Basta may pinagdadaanan ako. Wow. Anong year to? Anong year? Neto lang, nung This year lang. This year lang. Kailan ba yun? May, nung May lang. Tapos, umalis ako noon, sinabi ko kay Kevin yon nung araw nung alis ko. Tapos sinatid pa nga niya ako sa airport. Tapos pagdating ko doon, sabi niya sa akin, pasunod ako. Sumunod siya after 2 days. Sobrang sweet mo, Kevin. Parang mapafall na ako sa kanya. Konting friendship na lang. Konting...
So wait lang, okay, backtrack. Kasi crush mo si Kevin, tapos naging close kayo. Never na bring up na parang, uy, crush. It's Sinabi ko sa kanya. romantically, probably, pwede mangyari. Hindi naman. Sinabi ko lang sa kanya, uy, alam mo, crush kita. Tapos binisendan pa kitang gift. Siningil ko na lang din sa mga nagastos. Reimburse mo na lang, no? Hindi ganun kasi ako. Parang kapag crush kita, tapos naging friend kita, hindi na ako ma-in love or mafo-fall sa'yo. Parang hanggang dun ka na lang sa friends. So, ikaw nag-friend zone sa kanya. Oo. Kevin, friend zone kita. So, ilang days kayo sa Singapore nun? Ano ba? Dapat lang ako noon, 3 days lang. Si Kevin, ang binok niya is parang mas mauuli siya. So, nag-extend ako. Naging 5 days kami doon. 5 days. Anong ginawa niya doon? May nangyari. Sabi, Friends lang sila, Friends lang po kami. May nangyayari lang. Hindi, wala naman kami. Naglibot-libot kami doon. Kasi nga, hindi ako mahilig. Pag nangingibang bansa ako, hindi ako mahilig talaga magpunta sa mga tourist attraction. Gusto ko nasa hotel lang ako. Basta nasa ibang bansa lang ako, ganun. Tapos si Kevin naman. Pero yun na nga, yung sa Singapore, naglakad talaga ako ng so much. Baka siguro kasi malungkot ako nun, so gustong-gusto ko maglakad nun. Tapos, ayun, dami naming nakainan. Tapos, alam mo, nakakatuwa, maraming nakakakilala sa akin doon. Sabi na, Winnie the Pooh. Hindi. Mali. So, Disneyland, hindi tayo. Hindi dito. Tapos, ayun, natutuwa ako sa kanila. Nakikilala nila ako doon. Oh, since na-mention mo yun, when was the time naramdaman mo na parang medyo nakikilala na ako ng tao or parang may nagpapapicture na o nakikilala na kailan mo siya unang naramdaman? Nung may unang nagpa-picture sa akin, sabi ko, hala, nakikilala When was this? Saan? Sa Derma to. Sa Derma. Nasa Derma kami nito. Tapos yung mga staff doon, nagsabi sa akin na, Miss Yuli, napapanood. Bata nga siya. Siguro mga 14 years old lang yun. Tapos, kinukulit daw sila na magpapapicture sa akin. Tapos yun, siya ang unang-unang nagpa-picture sa akin. Hindi ko makalimutan yun. Kaya, hindi niya ako tinag. So, di ko siya kilala. Sana man lang tinag mo ko. Mention mo naman? Minention mo ko para alam ko ito yung una nagpa-picture sa akin. So, ayun. Tapos hanggang sa, pag lumalabas ako, marami na nakakakilala. Sobrang nakaka-touch ko yun. Yung time na yun, ano yung feeling? Na-validate ka? Mas naingaan nyo ka gumawa ng content? Yes. Mas, parang, kasi nga nung, yung parang yung pangarap ko, parang, shit, ito pala yun. Ito pala yung gusto ko noon. Tapos ay, nakuha ko siya. So, may times ba na nagkaroon ka ng self-doubt in terms of sa paglalabas ng content kumpara sa'yo ba siya? Kasi initially, syempre, pag naglalabas ka ng content, hindi naman kaagad papatok siya or magte-trend eh. May times ba na nagkaroon? Parang, so far, wala. And sana wala. Wala pa naman. Kasi pag naglalabas kasi ako ng content, ayoko talaga ng scripted. Sinabi ko naman din yun sa friends ko. So usually, lahat ng videos na ina-upload ko, parang ano siya, i-video nila ako. Parang yung kami lang mismo yun. Tapos i-video lang nila ako nung biglaan. Tapos sasabihin lang nila sa akin, uy, ang funny nito, upload mo to. Ganun lang. Tapos minsan kapag may naiisip ako, sasabihin ko lang, bibigay ko lang yung phone ko, sabi ko, video mo ko. Tapos yun, magsasalita lang ako, tapos sila na din bahala kung ano yung sasagot nila sa sasabihin ko. Parang gusto ko kasi sobrang spontaneous lang. Saka mas natural. Yes. Organic sa audience. Yung time ba na gumagawa ka ng content, nag-a-adjust ka sa audience mo? Ano yung parang may technical ano ka ba? Analysis sa pag-a-adjust sa audience? Or parang free-flowing ka lang when you make... Hey, ganun na pala ngayon. Technical analysis. Diba kayo may kinig ka sa management? Kailangan ito suot mo. Or ito dapat pananalita. Wala naman. And parang ayoko naman dumating sa ganun kasi gusto ko ako pa din yun. Parang kung sino yung minahal nila doon na nakita nila, yun pa din. Genuine. Yes. So you've been a public figure for a long time kasi YouTube, tapos TikTok, all throughout. And with being a public figure, maraming negative remarks yung tao kahit saan naman tayo pumunta. Yes. So how do you deal with negativity? Wala, dinidelete ko. Dead mo na lang, di ba? Dead mo or delete sa akin yan. Pwede ako nang bablock. Makikita pa din nila ako. Manigas sila. Manigas kayo, makita nyo pa rin ako. Ganun siya. Hindi ako nagpapa-apekto sa bashing eh. Kaya parang, okay lang. Na-filter ko na po lahat saan. Pero was there ever a time all throughout na may dumating sa point na may tumagos sa'yo na negative remark? Oo.
Parang meron. Parang meron na. Meron talaga. Merong isa. Kakakwento ko nga lang kahapon na Kwento mo lang. sa mga friends. So, parang yun yung pinakatumagos sa akin noon. Okay lang ikwento or hindi. Sean. Pwede bang ikwento yun? What? Parang ang tumagos sa akin yung hindi ka naman makikilala kundi dahil sa ganito. Parang ganon. Ganon yung parang may personality din naman ako. Hindi ko naman kinuha sa ibang tao yung narating ko ngayon. Parang ganon. Yun yung tumagos sa akin kasi parang so wala ako kung wala yun. Yeah. Ganon. When was this comment or remark? This year lang yun. This year lang din. So all throughout, hindi ka talaga, di tumatabla sa'yo, pero this year lang dahil sa comment nila. Yes. So naglilinger siya sa'yo. Nag-ano siya, pero sakit nun. Ano yung thought process mo? Paano mo siya dinidil? Umiiyak ko. Mahilig ako umiyak eh. Ganun, parang feeling ko kapag naiyak ko yung isang bagay na malungkot ako, okay na ako. So kailangan ko siya iyak. Kasi pag di ko iniyak, dadamdamin ko yun ng ilang araw or ilang linggo. Kanino ka nagko-confide to? Sa friends mo, family? Kay Kevin. Si Kevin. So si Kevin sabang-sama na sa lahat ng rant ko sa buhay. Kasi kada may Kevin, alam mo ba? Ganun. Pero ganun ka rin naman sa kanila. Yes, ganun Yung din. relationship, yung tatlo. Si Nikki, kung sa tatlo sa inyo, ano yung mga personalities niya? Sino mas adventurous o extroverted? Sino yung mas Ako kasi, yung tamad. Si Kevin kasi mahilig mag-alaga. Sobra niya akong inaalagaan. Napupul talaga ako. Gumawa ng issue. Gawa na kayo hashtag walang dalawa. Kebab. Pwede! Kebab mga hashtag namin ni Kevin. Tapos yun talaga, si Kevin talaga sobrang mabait, sobrang maalaga talaga. Like, lahat ng hindi ako nahihirapan kapag nandyan si Kevin. At saka nga alam mo, meron times na pag halimbawa may shoot ako, gusto kong pinapapunta si Kevin. Kasi feeling ko hype man ko siya. Parang, kailangan nandun ka kasi parang hindi ko kayang pag wala ka doon. Makita ko lang yung mukha niya, okay na. So, Kevin, nag-open na ako dito. Nai-love na pala. Ganon yung relationship namin. Tapos si Nikki kasi ang parang ate namin eh. So, parang, tsaka si Nikki kasi parang ngayon, nag-iiba na siya ng path. Saan ka na, Nikki? Hindi, parang mas ate siya sa amin. Parang nagbibigay ng advice. As in ate siya. Mapagmahal, ganun. Sobrang bait din ni Nikki. Nabanggit mo na yung jowa-jowa, boyfriend. May date ka ngayon? Sasabihin ko ba, gumawa na issue. Wala po. Wala no. Sa kabilang bakod lang pala. Wala. Wala sa harap ng camera. Serious lang, wala. Pwedeng malaman kung kailan yung last relationship mo? Alam mo, papanood to ng nanay ko. Ang alam niya, ang huling relationship ko, 2014. Pero? Pag-block na lang yung mama ko ha. Sasend ko sa iyo yung pangalan niya. Last year lang. Kaya ka ba nag-Singapore? Hindi naman, nakamove on na ako. Last year pa yun. Sorry. Last year, nag-iwalay kami. Di ba nag-cheat ka? Bro! Okay. So, gaano kayo matagal dun? 3 years. 3 years? Nag-cheat lang siya ng ganun-ganun lang. Cheat meal. Nagda-diet siya, tapos nag-cheat meal. Hindi naman. May kikwento ako, di ko pa ito nakwento kahit sa dito. Kwento natin yan. Okay, so nakahuli ko siya nag-cheat. Tapos, nakausap ko kasi yung babae. Kausap na Oo, tapos sabi niya, nagkita nga kami, sabi niya, ipagluluto niya pa daw ako ng tofu sisig. Sabi niya, as if naman hindi ko alam na sa tofu sisig ng Maxes yun. Sabi ko, ito lang pala. Tapos sabi ko sa kanya, kailan to? Kailan ka pinagluto ng tofu sisig? Sabi niya, May 4. Check ako, nasa Canada ako nito Okay. Check ako ng convo namin ng May 4. Sabi niya doon, love, libre mo ako tofu sisig. Ako pa nagbayad ng tofu sisig. Ikaw pa sumagot? Ako nagbayad ng tofu sisig. Pinakain niya doon sa babae niya. Oo. Diba? Kapal na mukha nung hype. Kaya hanggang ngayon hindi ako makain ng tofu sisig. Isang taon na. Favorite ko pa naman yun. So yung black niyo mama ko
2014 pa yung last. Hindi ka ba napag-isa? Wala to, wala. Wala siya. Okay. Yung grabing ginawa ng hype ngayon. Pero friends kayo ni girl noon? Hindi kami friends ni girl. Alam mo ba? Paano nagkakilala? I mean, paano mo? Siyempre, alam mo naman yung mga ano ngayon, hi, you don't know me, but ganon. Naggumamit ako ng dump account. Ikaw gumawa nun sa kanya? Ako gumawa sa kanya kasi nakita ko na sa phone nung ex ko. Tapos, alam mo ba nung nalaman na niyang ako yun? Kasi pina-follow niya ako sa TikTok. Tapos di niya alam na ano. Tapos sabi ko sa kanya, sabi niya, sino ka? Sabi ko, si Yulin. Sabi niya, OMG, I'm a fan. Iisa tayo ng inaano ngayon dito. I'm a fan ka pa dyan. Tapos, ayun. Pwede ko naman siya may-blame kasi hindi naman kami public nung jowahan na yun. So, hindi rin niya alam na may girlfriend. Official sila ni yung... Oo, alam mo yung masakit doon. 2 beses daw siya tinanong ng will you be my girlfriend? Nung naging kami nun, ako pa pumilit. Ako pa nagsabi nun, di mo ko tatanungin, 1 buwan na. Ganun. Sakit, gago ka. Sige, paano mo siya, yung nangyari yun, paano ka nag-deal with your emotions and sa nangyari? Paano mo siya in-accept? Tanggap ko na ba now? Hindi pa pala tanggap. Hindi, parang, ano bang ginawa ko noon? Wala, nag-shopping. Shopping? Oo, parang, hindi ako mahilig mag-shopping before. Tapos nung nag-break kami noon, nag-shopping ako. Tapos parang nakakalimutan ko siya. So ngayon, wala na akong pera kasi makalimutan ka lang. Ayun. Tapos alam mo ba, nag-break kami 3 days before my birthday. Pero binati niya pa din naman ako. Thank you ba? Oo, sabi ko nga, balik na siya. Thank you. Papatawarin pa din. Oh, grabe. No? So, safe to say ba na marup? Sobrang rupok ko talaga. Kasi di ba June kami naghiwalay nun. Open forum na ako dito. June kami naghiwalay nun. Tapos November nagparamdam siya. Okay. Last year. Kasi magbo-birthday na siya. Siya naman yung magbo-birthday. Magbo-birthday na siya kasi in-expect niya bigyan ko siya PS5 eh. Either pala. Tapos nag-ano kami, sabi niya manliligaw siya ulit. Since marupok nga ako, sabi ko, sige, ganyan. Tapos nag-Hong Kong ako, nasa Disneyland ako, umiiyak ako. Kasi nahuli ko na naman siya nagsinungaling sa akin. So ang Disneyland hindi siya happiest place on earth for me. Kasi umiiyak ako nun habang nagpo-fireworks. Nagsinungaling na naman siya. Tapos after nun, hindi ko na siya kinausap ulit. Entertain. Noong January lang yun this year. So magbe-birthday na ulit ako next week. Baka mag-message ka. Batiin mo naman. O ito na lang, ano yung advice mo sa mga pumapag-ibig dyan? Tama na. Tigilan na lang daw. Kasakit kayo. Hindi naman, sa mga nagmamahalan, go. Sa mga naglolokohan, tama na. Tama na. Tama na. Pero ako hindi pa ako ready ngayon eh. Why? Hindi pa siya ready. So pag may manliligaw, hindi mo entertain? Depende kung pangalan RJ. Pero yung last name, yung last name, David. Shout Depende po. Basta ganung mga pangalan lang yung mga ine-entertain ko ngayon. So, hindi ka nga nag-open up kay mom about all these things? Sisiraan mo pa yung relasyon namin mag-ina. Kasi sabi mo kanina, mablock naman natin siya eh. Hindi naman, kasi parang ayoko lang din na nagsasabi kay Mac. Pagka nakikipagrelasyon kasi ako, parang hindi ko sinasabi agad pag hindi pa sure. Kasi oh my gosh, sabi ng mama ko, 3 taon yun, di ka sure doon. Hindi ka pili ka sabihin years na eh. No? Hindi, parang kasi nung mga times na yun, parang ang daming nangyayari. So parang hindi rin okay ng so much. Kaya hindi ko rin inopen kala ma'am. Right. Pero, moving on doon sa boyfriend-girlfriend relationship, ano yung ideal date mo? Ideal guy muna. Ano yung ideal guy mo? Naka-block. Hindi, ideal guy ko talaga. Alam mo, ang ano lang, sobrang simple lang ng gusto ko, mabait. Mabait? Like, gusto ko lang talaga ng mabait. Kasi diba, ang dami naman ngayon, pwede naman maging pogi, tas hindi mabait. Pangit, tas hindi mabait. So, dun lang ako sa mabait, tas consistent na mabait. Kasi diba, ang daming mabait nang sa una. Totoo. So, gusto ko dun, so consistent talaga na mabait. Parang best foot forward. Yes. So, mabait. Tapos, ano pa yung traits nila? Kailangan ba God-fearing, family person, gano'n? Siguro yung hindi lang tumatahol. Loyal pala na asal.
Gusto ko family-oriented. Yan. Ganyan. Gusto ko sobrang mapagmahal sa parents, sa family. Ganyan. Okay, ano yung love language mo? Nare-receive ko. Receive muna. Nare-receive ko siguro, words of wisdom. Words of wisdom. Words of Words of Words of affirmation. Words of wisdom. Saan yun? Iba yan. Iba yan. Words of Gumawa siya ng bago ano. wisdom pala. Okay, so love language was Words of affirmation. Yung nare-receive. Yung nare-receive. Dalawa yung gusto ko tsaka acts of service. Acts of service. Yes. So kailangan mandaldal siya, nasasabi niya yung mga Hindi gusto ko sasabihin niya, ang ganda-ganda mo, bait-bait mo. reassure ka. Oo, mahal na mahal kita, di kita niloloko, mga ganon. Tapos service-oriented na sinusundo ka, gano'n. Oo, kasi ako lagi nagsusundo dun, layo nga. 2 hours yun sa bahay. Oo, Tira. sa Laguna. Muna. As taga-Manda. Bagal nun. Ayop ka. Siniloko mo lang ako. Hindi lang ikaw, di ba? Dalawa pa kayo. Hoy, hindi nga lang dalawa kami. Oh, man. Kasi may nakita pa nga akong panty dun sa drawer niya. Tapos tinanong ko yung babaeng nakausap ko, so sa'yo yung panty? Sabi niya, hell no. Sabi ko, ay, okay na hindi pa sa'yo yun. 3 pa tayo. Ay, good job sa kanya. Sana mahanap mo yung landas mong Hindi, sana mamatay ka na. Amatay lang yung nasindi na yan sa bahay. Tapos, ano yung gusto mong binibigay na love language? Ako, Paano ka ba magmahal? Yun na nga yung tanong eh. maano ko, sa gift-giving ako Ganyan ako. Tsaka acts of service din. Okay. Pinagsisilbihan ko kasi talaga yung mahal ko So, thoughtful ka in a sense kasi nagbibigay ng regalo. Ano yung mga regalo na bigay? Sorry, babalikan na. Paano, kasi gusto natin malaman paano magmahal ka. Ano yung mga regalo na binibigay mo sa past relationships mo? Hindi naman necessarily sa last. Sorry, hindi mo naman to pera. Para lang alam ng tao. Ano ba yung pinakamahal na Hindi naman. Ano lang yung Lahat ng kailangan yung niya. mga clothes, shoes, Oo. Meron pa nga time, pinatapon ko lahat ng damit niya. Tapos pinag-shopping ko siya lahat ng bago. Kasi ang pangit niya pinurma. Parang gusto mo yung brand lang ba yan? Tapos ganun. Tapos ang dami kong binigay doon. Balik mo kaya yung isang mahal. So, ano yung mahal? Ano yung mahal? Ayoko sabihin. Ayaw mo sabihin. Flip niyo na lang. Shucks. Sige na. Sige, cut natin. Cut namin yun. Tinanong ko kung ano yung pinakamahal ng binigay. Ayaw niya sabihin. Binulong niya sa amin, kinat namin. Ngayon, in-advise kami ni Kuya Mac, sana balik niya. Hindi ako nang babawi ng Gifts, hindi. Hindi. Ayaw. Ayoko din. Okay, so Napagmahal. eto na. Given na yung love languages mo, giving and receiving, ano yung ideal date para sa'yo? Ideal date? Pag nililigawan ka, tapos dito ka dadalhin or ito gagawin niyo. Wala lang. Gusto ko lang susunduin ako. Tapos ipapakidnap ako. Kick siya. Parang challenging. Roleplay. Hindi, yung susunduin ka. Tapos idadalin ka sa papakainin ka. Kakain lang kayo. Tapos wala lang. Kwentuhan lang kayo sa car. Ganyan. Nakakababae kaya maging passenger princess. Pagod na rin ako mag-drive, guys. Oo. Sa traffic ba naman? Yun yung ko. Given a foodie ka, ano yung favorite cuisine mo or restaurant na pagpupunta ng date? Para pag may manliligaw, alam na kagad kung saan ka dadalhin din. Sige. Ayun, palabas niyo to Ngayon, ipapalanas na eh. Kanina, Wag ikakat na. Ang favorite ko talaga, Filipino food talaga. Yan talaga. Tapos second na lang yung samgyup. Pag second date na lang yun. Second date na siya. Oo, second date ang samgyup. Ang first date ko talaga, Filipino food. Filipino food. Specific meal or dish na usually? Sisig. Sisig. Wag lang tofu. Sisig yan? Wag lang tofu. Pork sisig, wag tofu sisig kasi may trauma pa ako dun. Tofu. Tapos, dessert. Ano yung favorite mo? Go to. Oh, alam mo, hindi ako mahilig sa dessert. Hindi ka sweet tooth? Hindi ako sweet tooth. Hindi talaga. Pero kapag sad ako, may isa lang akong kinakain na sweet. Which is? Oreo McFlurry. Alam mo ba, may kikwento ko sa inyo. One time, nagsabi ako kay Kevin, sabi ko, sobrang sad ko talaga ngayon. Ganyan. Magkausap lang kami.
Alam mo, siguro mga after 30 minutes, may nagdo-doorbell sa condo ko. Pagbukas ko, may dala-dala siyang McFlurry tsaka donut. Si Kevin? Oo. Tapos sabi mo, lalo lang ako umiyak, hayop ko, Kevin. Kasi Nakakatas kasi parang minsan mo lang, alam mo yung minsan mo lang ikwento sa mga kaibigan mo na pag nalulungkot ako, ito yung gusto kong kinakain. Tapos nung nagkwento ako sa kanya na malungkot ako nun, bigla siyang may dalang ganun. Love you, Kevin. Pero for the friend zone. Ayun, pero pina-friendzone kita. Okay, so yun yung ideal date mo. Ngayon, may time din ba na ikaw kay Kevin or to your friends na ikaw naman yung nagpasaya sa kanila times na malungkot sila? Kasi sabi mo yung love language mo rin is service. Plus more on gift giving. Binawi. Kasi nga lately tamad ako eh. So sa ano na lang, bibigay na lang ako ng kung ano. Or isang experience lang na gano'n. Ano mo yun, yung reciprocate mo rin sa kanila. Nung sila naman yung binigyan ko. Yes, or something. Mahirap. Wala at ako nabigay sa inyo. Sorry, friends. Pag-apologize na lang eh, no? Hindi, parang ang dami namang times na masad sila. Tapos ayoko kasing sabihin, gusto ko sa amin na lang yun. Feeling ng sikreto. Showbiz. Na ano. Na yun na parang, alam mo, may bibigay ako sa kanila. Tapos grabe, sobrang appreciative ng friends ko. Sobra. May bibigay ako. Tapos ayun, sobrang saya nila. Pero gagawin ko lang pag malungkot sila. Kaya pala ngayon, araw-araw sila malungkot. Nagulat ako, parang dami ko nung nagastos. Araw-araw Masyado na pala sila. Ba't gano'n? Okay, so the three of you have always been friends. Ano yung pinakamalapit sa puso mo na experience together na hanggang ngayon, dala-dala mo yung experience na yun? Oh. Siguro dun, wag na tayo dun sa puro masaya kasi lagi kami masaya. Oh, yeah. I mean, May mga times na hindi kami nagkakaintindihan. Tapos, kasi hindi ako confrontational. So, parang kapag halimbawa may nangyari sa atin na hindi okay, parang mas pipiliin ko na lang parang hindi ka na lang kausapin, mag-escape na lang sa lahat ng gulo. Alam mo, sobra ko silang na-appreciate kasi may nangyaring ganun. Tapos, napag-usapan namin yun. Napag-usapan namin siya, tapos naging okay na okay kami ngayon. Na never ko nagawa sa lahat ng kahit kaninong friends ko yun. Parang, yung alam may mapapaisip ko na, kahit ganito pala, nandyan pa rin sila. Yun. So parang nasa utak ko yun na, kahit anong mangyari sa amin, di kami mabubuwag ng ganan. Kasi kaya namin pag-usapan. Nag-usap kayo sa condo? Ganon? Sa room. Labas lang na yun. Nasaan kami nun eh. Nasa hotel kami nun. Tapos parang ngayon, nagsabi na nung mga saloobin. Given na na-share nyo naman na may mga challenges ang friendship, ano yung mga hindi nyo, yung naging misunderstanding nyo? Usually. Ano naman? Wala naman. Parang ano lang, maliliit lang naman na bagay. Siyempre din naman natin maiwasan na minsan hindi okay yung mood mo, may mga pitik kami kasi, may kanya-kanya kami pitik. So parang siyempre minsan may mga times na hindi ko naiintindihan yung pitik mo, ba't mo ginawa yun, ganyan. Yan lang naman yung mga misunderstanding namin. Kasi dati, hindi ako ready makinig sa'yo kung ano i-explain mo sa akin. Basta hindi ko nagustuhan yung ginawa mo, I'm out. Ganon. Right. Actually, may nakakwento sa akin kayo na si Kuya Mac na nagkaroon din ng time sa buhay mo na parang you were close to someone tapos yung pala, hindi pala siya totoo. Parang gano'n. Kwento sa akin, okay, hindi natin matangalanan. Okay. pero given that na gano'n, ano yung sasabi mo na parang, how do you find the true friend? Paano mo, like Kevin and Nikki, you say na they're really your backbone. Paano ka ba Kasi si Kevin tsaka si Nikki, nakasama ko sila nung mga times na sobrang down na ako. Tapos, alam mo yung parang kahit ako sa sarili ko, kung makikita ko yung sarili ko sa ibang tao, parang iiwanan ko din ako. Parang hindi na ako ka-stay kasi sobra na yung ano ko nun eh. Sobra na yung pagdadoubt ko sa sarili ko, sobra kasi ako nasaktan. Nun. So parang, sila, wala din nila ako iniwan. Mas inintindi nila ako. Kaya nasabi ko doon parang, feeling ko ito na talaga yung sana sila na yung maging kaibigan ko hanggang dulo. Kasi hindi nila ako iniwan talaga hanggang kahit na ano pang kadramahan yung gawin ko kung saan-saan, nandyan pa din sila.
Tapos hindi sila napapagod kahit paulit-ulit ako nagkikwento kung paano ako nasasaktan. Doon pa rin sila. And na-share din sa akin na with all the challenges that you go through in life, adversities online and all the naysayers, ano yung parang, kasi may certain stigma that you're unhappy. Parang gano'n. Masaya ka. Paano mo, what can you say about na ikaw masaya ka ngayon? Okay. Diba? Kasi may stigma that we wanna break. And given the realities of our generation and all that woke and all, how do you face this? Diba? Wala. Paano ba? I'm sure naiintindihan mo yung sinasabi. Yes, naiintindihan ko. Di ko lang alam kung... Next question. Pwede ka na lang natin. na masaya ako. Are you happy? In general? Nakakainis yung tanong. Naiiyak. Diba? Yun yung punto ng podcast na to. Hindi ako iiyak. I'm happy, but I'm also unhappy. Okay. Ano siya, hindi naman perfect yung life eh. Hindi talaga. May mga nakakainis ko. Safe space. Well, yes. Right now, I'm happy kung anong meron ako ngayon. Pero syempre, sa sobrang dami kong pinagdaanan in the past, parang hanggang ngayon kasi ano siya, masakit siya. Masakit siya. Hanggang ngayon, ano pa rin, nandun pa rin ako sa, tinatanggap ko pa din siya kung, alam mo yun, question pa din siya sa akin na, bakit? Ba't sa akin nangyari? Bakit ganun? Ba't, so, sige, sabihin na lang natin na ko ngayon. Ayoko naman malaman niyo. Pero 80% I'm unhappy. 20% lang ako happy, right? Today, as of now. As of now, yes. Pero I'm working on it naman. Super normal. Yes, ganun. Marami po akong pinagdadaanan. Pero syempre kasi, ang dami kasing nagme-message sa akin or mga comments na, ikaw yung dahilan kung ba't kami masaya. Parang ayoko naman ibigay sa kanila yung malungkot na ako. Yes. Parang, siguro deserve ko naman na ako na lang yun, hindi ko na para i-share pa yung lungkot. Mas gusto ko mag-share ng happiness kesa sa lungkot ko ngayon. Pero ayun. Bakit may ganyang question? Bigla siya. Nauna pa yung sister-in-law ko umiyak. Ito nang kuha talaga ng airtime to palagi eh. Hindi ako iyak dito. So yun nga. But if I may, diba, just being who you are and sharing to us your true self, super role model ka sa aming lahat. Wow. Super inspiration on behalf of all the fans, diba? And syempre kasi we just want to let it be out there na, diba, normal lang din naman na maging malungkot at times, pero given that you're not so okay, just for now. For now. Ano yung sino yung naging backbone mo? Ano yung motivation mo to keep your head above water? Alam mo, kanina ko pa talaga sinasabi, si Kevin talaga. Kevin pa. Siya talaga, lagi ko talaga sinasabi sa kanya na thank you for being there. Ayan, ako naiiyak kay Kevin. Kay Kevin siya naiiyak. Sana mo na si Kevin. Si Kevin talaga, talaga siya, parang, ko siya ngayon, para ko siyang saklay na, para akong pilay right now eh. Tapos parang ko siya ngayon, parang siya talaga yung nagbubuhat sa akin para maging okay, para maging maayos pa din, para, ang daming times na gusto kong sumuko, na gusto ko ayoko na, hindi ko na kaya magpasaya ng tao, na, parang gusto kong maging yulin na lang ako na dati, na hindi si pambansang yoga, ganyan. Pero si Kevin talaga yung push sa akin. Hindi talaga, alam mo ba si Kevin pa nag-iisip ng mga contents ko sa YouTube, hindi ako. Lagi pa siyang, wala kang upload today, wala kang upload this week, mag-shoot tayo. So feeling ko kung wala si Kevin right now sa lahat ng pinagdadaanan ko, baka sumuko ako sa ginagawa ko ngayon. So sobrang laking factor ni Kevin ngayon. So sana Kevin, wag kang magbabago. Or yung McFlurry pa rin. Or yung McFlurry pa din pagka nalulungkot ako. Yan. Ayun ko talaga umiyak, nakakainis ko.
And then it's just nice to show the importance of true and Yes, yes. Maghanap ka talaga ng friend mo na naiintindihan ka at saka parang mahal ka kahit na malungkot ka at masaya ka. Yeah. Ano yung advice mo to those or maybe going through what you're going through na yung unstable emotions but that doesn't mean you should be, sad about all of it or ma-pressure. Si Sadness kasi ako. Kaya nung pagupit ako kagaya ni Sadness. Matches daw sila ni Sadness. Hindi, sa lahat ng may mga pinagdadaanan right now, don't be afraid to cry and don't be afraid to tell those people na malapit sa'yo na malungkot ka. It's okay to show them na malungkot ka. Mas okay yun. Tsaka maghanap ka ng friend na pagkakatiwalaan mo. Or kung hindi friend, family. Of course, nandiyan ang family natin. Yun, ilabas nyo lang ng ilabas. Mapapagod din kayo. Kasi ako pagod na. Ayun lang. Kaya nyo yan. Huwag kayong susuko. There's always, rainbow after the rain. Self-border pala. Maging self-border eh. Ayun, may mga reason kung ba't nangyayari yun. Tsaka, yun yung, sabi ko talaga nung kailan, nakakainis yung life, sobrang balance. Yeah. Kasi hindi siya palaging masaya. Palagi talaga siyang may karugtong na lungkot. Tapos, masaya lang ulit, tapos malungkot ka lang ulit. Pero nasa sa inyo naman yun. Huwag nyo naman yakapin ng so much yung sadness. Nandiyan pa si Joy. Love it. Nandiyan pa si Joy. Yes. Okay, so, future tense naman tayo. Given na you still do content and everything else in between, meron bang mga certain personalities na gusto mong maka-work with, maka-collab, manifest? Ooh. Shout out. Shout out. Madadaanan nila to sa feed nila. Meme Vice, hello po. Wow, Meme Vice! Hello po, Meme Vice. Why not? Si Vice ganda talaga kasi di ba mahilig ako manood ng comedy. Tapos siya talaga yung lagi kong pinapanood. Tapos yung mga banter ko, minsan sa kanya ako nakukuha. Yeah. Nakaka-inspire lang. Meme, nag-exist pa ako. Pwede siya sa especially for you. Upo kayo dun ng mo. Nung ex ko, di ko mabablock si Mama Zon. Showtime na yun. Bahala na si Meme sa kanya, di ba? Bahala na si Meme sa kanya. Mablock kay Mama ko. Hindi ko kayo. Baka manood pa si Mommy. Okay, sino pa? Sino pa? Hello? Wait, ano yung platform na yun? Kasi lalabas na sa mga feed ng mga tao. Kailangan ba local lang? Hindi naman. So, namang hindi. Gusto ko si Gordon Ramsay. Oh, wow. Gusto ko matikman niya yung dish na gagawin ko. Tapos titignan ko kung idudura niya. Kasi pag dinura niya, susuntokin na Dish? Anong dish favorite? Feeling mo si Gordon Ramsay, lulutuan mo siya. Ano yung dish mo? Go to? Sinigang. Na baboy. Sinigang na baboy. Tapos papatikim ko sa kanya na masarap yun i-pair with spicy hot dog na may ketchup. Wow. Ang sarap nyo. Sinigang na baboy with spicy hot dog na may ketchup. Damn. Sarap. Gordon Ramsay. Watch out, Gordon. Watch out, Gordon. Not sure kung dadaan to sa feed ni Gordon. Sa algorithm niya. Tatag ko siya. Ito sila, di ba? Tag na lang natin sila. Okay, ito naman. Ano yung mga future plans mo or short term sa content creating? Ngayon, gusto ko talaga mag-focus din sa YouTube. Gusto kong maging malawak din yung napapasaya ko sa YouTube. Hindi lang sa TikTok, hindi lang sa Facebook. Gusto ko din talaga pasukin yung YouTube ngayon. So, nandun kami nakafocus right now. Which content? Same pa rin or medyo may abangan ba kaming bago na pwede may share? Alam mo, sobrang random kasi ng utak ko eh. Halimbawa ngayon, gusto ko ganito, bukas iba na. Okay. So, wala talaga. Pero ang ko doon is, mas mapapanood niyo ako ng mahaba. Kasi sa TikTok and sa Facebook, parang ilang minutes lang. Medyo fixed si short form. Yes. Doon. Sa YouTube kasi parang feeling ko mas makikilala niyo yung totoong ako. Kasi parang, ang tagal nung videos doon. So, yeah, sa YouTube. Yes. So ito, meron kaming super chill game, this or that. Na-mention ko ata. Okay. Ay, mili ka lang sa dalawa. Okay. Okay, ito siya. So,
Kinakabahan ako. Food edition naman siya. Okay. Simple lang. A food edition. Sobrang simple lang. Tapos na tayo sa medyo madrama na usapan at saka diskusyon. Favorite pala niya to. Clover. Hindi yan nawawala sa grocery bag. Sa mga gusto manligaw, di ba? Clover tsaka cracklings na. Pasali na ako. Plural maraming manliligaw. Wow. Okay, ito. This or that food edition. Magkamay o may utensils? Yung kamay. Magkamay. Obviously. Obvious. Fast food or fine dining? Fast food. Fast food. Ayoko ng fine dining. Hindi ko talaga sa trip. Ano yung go-to meal mo pag fast food? Yan, drive-thru. Ano yung ano mo? Madami ako, may combo ako eh. May combo ako tinatawag. Ang combo ko, ito yung combo ko. Yan. One-piece chicken a la carte, spaghetti a la carte, jolly hotdog with large fries and large iced tea. Tapos macaroni soup, tapos pies to go na peach mango pie, tsaka chocolate sundae. Yan, ang combo ko. Grabe yun. Hindi ko siya nalista. Sorry, burger steak, baka magtampo. May burgers? Sobrang yun talaga yung ano. Go-to mo siya. Go-to ko talaga yun. Tsaka yun nga na-mention mo na, hindi kung masaya ka, malungkot, galit, Kumakain. drive-thru, yung pa rin yung Yes. Okay. Fried or steamed food? Fried. Fried, no? Fried. Ang lungkot ng steam. Unless kwapaw yan na may condensed milk. Yan. Gusto ko yan. Pero yung Most of the time, doon tayo sa fried. fried to. Asian or Western? Asian. Asian. Ayoko ng western ng lasa. Besides Filipino food, which is your favorite, ano yung sunod doon? Korean then Japanese. Korean then Japanese. Sa Korean, is it the K-barbecue type of Yes, Korean? yes. Sa Japanese, anong type? Curry. Curry? Yes. Ang sarap ng curry. Pero hindi ako makain ng mga raw. Ay, hindi ka maro. Ayoko ng raw. So ano lang ako, curry, katsu, tempura. Yan. Then, mga sushi naman, I love. Pero Teppanyaki, sashimi. mga ganun. Yes. Kasi mga huwag papakihin ng raw. Mata-turn off. Spicy or not spicy? Oh, spicy. Spicy. Yes. Spicy. Pero hindi naman super spicy. Hindi ko naman kaya yun. Pineapple on pizza or not? Thank you for putting this here. What is your verdict? Pineapple on pizza. Swear. Ikaw, hindi. Sorry, don't Boring mo. Akala mo ba idol mo si Chef Ramsay? Oo nga. Gordon Ramsay. Pineapple does not go on. Idol ko lang siya, pero hindi lahat ng gusto mo susundin ko. Tama naman siya. So, ayun naman. Siya, gusto niya. Bakit? Ang sarap kaya Ang sarap ng siya. pineapple sa, like, for example, Hawaiian. Tapos, alam mo yun, hindi boring. Merong flavor na mas strong. Tapos matamis. Ang sarap kayo na. Right. Hindi ko siya magiging friend. Ano yun? Bagay tayo kumain together kasi bibigay ko sa'yo. Ay, oo nga. Ang galing mo doon. Sige. Okay tayo doon. Okay, magiging friends na pala kami. Napilitan siya. Indoor or alfresco na dining? Ayoko nung mainit eh. So, indoor ako. Indoor tayo. Indoor. Kumain mag-isa or may kasamang barkada? Ang hirap kasi minsan nagdadamot ako eh. Gusto ko mag-isa. Hindi, syempre kasama ang barkada. Pero may times na yun, di ba, feeling mo parang gusto ko kumain mag-isa, mapag-isa. Alam mo dati, nung college, nagagawa kong kumain sa restaurant mag-isa. Pero ngayon, hindi ko kinaya. Lalo na nung nasa Singapore ako. Eh, di ba ako palang nung first 2 days, kain ako. Hiyang-hiya ako, hindi ko alam. Kumain mag-isa? Oo. Uncomfortable. Sobrang hirap. Ang dami ko pa naman umorder, di wala ring uubos. Right. So, eto, kumain with barkada, Kevin and Nikki, or with family? Di ako nagsulat nito. Pinag-aaway mo. Sinisira mo pa yung relasyon ng kaibigan ko tsaka ng pamilya ko. May issue eh, no? Pwede both. Pwede namang both. Magsasama kami Diba? lahat. Sama-sama. Yes. Wait, Issue nyo? di ako nagsulat. Anong thoughts ng family mo with your friends? Gusto rin nila? Yes, super. Lalo si Kevin din. Ganyan. Ano kasi sila, kasi ako pag may friend ako na gustong-gusto, bukang bibig ko yan sa magulang ko. So sila parang sobrang na-appreciate din nila, lalo na yung mga ginagawa ng mga friends ko sa akin. Super okay sila. Inad nga ni Kevin si mama sa Facebook. Baka napilitan lang i-accept eh, no? Na-mention pa niya yun. Okay, so, before we wrap this thing up, ano yung message mo sa mga aspiring content creators? Ay, wow! You're already up there in the mainstream world of content creating.
Alam mo, hanggang ngayon, wala pa rin sa utak ko na content creator na wala. Ang titulo mo eh. Ano ba siya? Well, sa mga gusto na maging content creator, tsaka sa mga nagsa-start pa lang, huwag kayong titigil. Siguro may mga times na hindi nyo makukuha yung mga views na gusto nyo or mga engagements na gusto nyo. Huwag lang kayong tumigil. Tuloy-tuloy nyo lang yun. Promise darating. Darating at darating yan kung para sa'yo yan talaga. Great. So yun lang, huwag kayong titigil. Tapos, kung ang dami nyo pang naiisip, wag nyong itago sa sarili nyo, ilabas nyo ng ilabas. Kasi hindi naman natin alam kung anong video natin ang magte-trending eh, 'di ba? Kahit ano namang i-post natin, hindi naman natin alam kung anong magte-trending. Malay nyo, isa sa mga naiisip nyo, yun pala yung magte-trending. So don't stop. Don't stop, keep going. Yes, keep going. Trying. Yes. Okay, so ito yung staple sa podcast natin na In the Stone. Kaya siya In the Stone because your stories, yung kwento mo, are written in the stone na pag tinagalog mo siya, nakataga siya sa bato. Ngayon, in a world of manifestation, yung generation natin, mag-manifest, ano yung manifestation mo? Kailangan mo matapos yung sentence or ma-fill in yung blank na itataga ko sa bato na. Shucks, ang hirap naman nun. Siyempre ito siya shoutout natin sa universe, di ba? Kisigaw natin sa universe to. Na hopefully mag-come true. Shit, ano kaya tataga ko sa bato? Ayoko naman pumayat ng song notes. Manifestation mo lang. Di ba? Itataga ko sa bato na magiging successful akong artista. Ladies and gentlemen, ng pambansang yoga, Violin Castro. Thank you so much. Thank you so much. Sa oras na. Thank you. Last na message mo sa fans and supporters na patuloy sumusubaybay sa'yo. Wow. Ayun, sa lahat ng sumusuporta sa akin, sa lahat ng mga natutuwa sa akin, pati na rin yung mga hindi natutuwa sa akin. maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay sa akin at saka sa suporta niyo sa lahat ng ginagawa ko. Grabe, I can't thank you enough. I can't thank you everyone talaga na hindi ko kayang maisa-isa. Alam mo kung kaya ko lang talaga isa-isa. Kaya, grabe, naririnig ko lang sa mga artista na dati. Oh my gosh, masasabi ko na, artista natin ako. Hindi ganun, parang kung kaya ko kayong isa-isahin na magte-thank you lang ako sa inyo na kung hindi dahil sa inyo, wala talaga ako dito. As in, thank you from the bottom of my heart hanggang sa pituitary gland ko. Thank you so much. And I love you all. I promise na papasayahin ko pa kayo kahit na malungkot na malungkot. Oh, nagawa pa rin iso. Nagpawa pa. Patakas na tayo eh. Hindi, ayun, hindi ako titigil para sa inyong lahat na naniniwala at sumusuporta sa akin. I love you. I love it. All right, ladies and gentlemen, for ITS team, for Yulin, and everyone else na sumusubaybay, maraming salamat po sa inyo. And also to Cornerstone, thank you so much. Thank you po. With that, my name is Bailey Sapot. This is the In the Stone podcast. We'll see you in the next one. Thank you. Bye.